Magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Sana ay pagpatuloy po natin itong ating bagong pakikibakan na ito po ay patuloy po ito ng ating nakaraan na video. Ito po ay ating kailangan ay matapos na itong ating no surrender, no give up na ito. At kailangan po natin itong nakuha na ito dahil naabot na po tayo rito ng halos sa 2 days na po, pangalawang araw na po ito sa paghukay, ay namataan na po namin yung isang maliit na butas niya at sigurado ito ay papalaki sa loob dahil ito yung natakpan pala, ginuhuan pala ito. Ayun po doon sa sabi kasi ng isang matandang nagbabantay sa lugar na ito, may parang lumundo sa lugar na yan. Ginawa daw nila noon, lumundo na yan sa may likod ng punong mangga na yan, sa puno ng mangga na yan ay kanilang parang tinambakan para hindi mamahay ang tubig at hindi pagbahayan ng lamok. Kasi alam mo naman sa bundok o alam mo naman sa gawing mga panayan, kapag yan namamahayan ng lamok ay nagkuka ng tuwa ang mga langaw, ibon na kumukan dyan, pati ang mga lamok. Kaya pagka mayroong lumundo na konti, tinatambakan nila, tinatabunan para hindi pagbahayan ng lamok. Kaya nung napansin ko dyan ay may butas na maliit, talagang nagpursige na ako na ito ay makukuha na ngayong araw na ito. At kailangan ay madali. Kaya hindi ko na tinigilan ng kababa, check up kasi nakakita ko dyan ng putol na kable. Hindi ko lang naipakita kung nasaan yung putol na kable dahil hinagis ko na lang sa taas basta nung isang bumaba ako. Ngayon, iniingatan ko dyan, baka may dulo o puwit na ng trap na sinasabi. Yun ang dapat nating ingatan, yung mga trap na yan dahil napakadelikado. At yun ang ayaw kung mangyayari, ang magkaroon ng trap na dapat nating ingatan. Kasi kung hindi natin basta-basta iingatan yan naman madadali lang ng masusunod ang bako, sasabog lang, masisira ang bako natin at mawawala ng saysay. Yung mga hinahagad natin na kung buo-buo na item na nandyan, buo-buo na ginto, ay masisira. Mas maganda kasi pulutin o kunin yung buo pa siya. At kung ito naman nataon na sinasabi nila ng processing ba, yung parang buhangin pa lang siya o mga nuggets kung tawagin, ay kailangan natin silang makuha ng buo. Kasi kapag yun ang sumabog at yun ang napakahirap ng pulutin. Kaya dito ay pinagtsatsagaan kung bumaba, umakyat, konting hukay, konting sundot. Kasi merong nadedetect itong ating gamit kanina na purong bakal ang nadedetect niya. Tapos meron din siya nadetect na copper at saka silver. Maganda rin kung may silver siya, napakaganda. Kaya lang nakakatakot doon yung copper ang detect niya. Kasi baka alam mo naman ang bomba, kumisan niya na mayroong nakalagay dyan na copper para siya ay hindi kalawangin at hindi mabulok ang nakakan na nilalagay dyan sa mga bomba sa masabog, lalo na yung mga mortar o mga inuhulog ng Hapon na bomba na kasi lalaki ng katawan ng tao, kasi lalaki ng tao. Yan ang sinasabi nilang kadalasan dyan, lalo na kung sinasabi nilang pag hindi rin kami ang makakakuha nito, ang sabi ng Hapon, wala nang makikinabang, at ang makakahukay nito ay hindi rin makikinabang sa laki nung ibinaon nila dyan at sa laki din ng bomba masasabog. Pakinabangan man nito, wasak na rin niya. Kaya yan naman ang iniingatan ko, kasi sumabog ba yan, lumakas, malaki man yan, masisirang bako at maraming masasaktan. Yun ang ayaw kung mangyayari sa lahat ng mga tao ko, sa lahat ng mga kasama ko, yung mga bagong grupong ganyan ay mayroong masasaktan. Kaya halos ako ang sumisilong, halos ako ang bumababa kahit medyo hirap tayong makbang dahil yung aking tuhod ay merong nagkaroon sa ng diferensya, nagkaroon sa ng kwas, lalo sa aking bewang sa may singit ay masakit kung minsan. At tinitiis ko, lalo yung mga gandang alanganin, mga bagay na ganyan, at tinitiis ko yon para walang masaktan, walang anuman, walang magkamali.
Total ito kasi ng ating operator ng backhoe na ito ay professional ito. Nakita ko yung mga galaw niya ay talagang marunong siya at kayang-kaya niya patakbuhin ng pino yung backhoe. Kaya nagtitiwala ako sumabit dito sa buckets na hindi kinakabahan. Nagtitiwala ako sa kanya na hindi katulad din, pati na mo. Kung mapapasin niyo, kakabog-kabog sana yung buckets na yan, pero hindi. Sa kanya ay talagang dahan-dahan. Wala kang makikitang kalabog ng pagpreno, kalabog ng pag-abante. Talagang smooth na smooth. Hindi sa bago ang backhoe, hindi sa bago ang pan. I-operator talagang ganyan. Gamay na gamay niya ang cambio, gamay na gamay niya ang gamit. Kaya kahit na kwan, ayan ang operator natin. Kaya kahit nasa mo sa pagbaling-balingin ay smooth na smooth dumarating ang kwan. Napakabait pa niyan. Hindi nga, ang mahirap lang sa kanya, may na magkwento. Hindi sa palakibo, hindi sa palakan, pero nakikinig lang sa lahat ng instruction. Kaya tiwala ako dyan. At yung kaibigan natin na yan ay marami na rin siyang karanasan sa paghukay ng ganito at siya galing din pala sa ibang bansa na nagdirektrabaho, nagkaproduct pala yan backhoe operator. Kaya marami siyang technique na alam. Kaya siya lagi sa pinagkakatiwalaan din na may-ari ng ito, ng lugar na ito na hindi niya masisira ang lupain ito. Marunong siya. Kaya po, kailangan dahan-dahan dyan dahil baka bumigay. Baka may mahulog na bomba o ano dyan, kaya iniingatan kung dahan-dahan. Kasi nakakuha na po kami dyan, ang hindi ko lang po malaman kasi kung nasaan na yung kahoy sa ilalim na nakuha namin na nakatusok sa ilalim. Kagandahan naman sa kanya, dyan lang sa lugar na yun na nakatusok. Wala siyang sinasabi siya na change direction o ano, basta continuous lang. Nakalagay dyan ay dahan-dahan dahil may trap. Yung tubig, wala sa water trap dahil ang irrigation niya nandoon sa baba. Mababang irrigation. Kahit saan ka pumunta, walang pagkukunan ng tubig na naging water trap. Kaya yung trap na nakasulat doon, wala naman nakasulat doon anong klaseng trap, ay konti ingat na lang. At tulad niyan, meron kaming sign na nakita na bomb trap. Ang hindi ko lang alam kung gaano kalaki yung bomba. Yun lang ang inupan ko. Kaya kung maaari sana, iwasan natin yung pagkapura. Dahan-dahan. Lalo na kung medyo tayo napapasin dyan na konting kalawang. Nakatas-katas ng konting kalawang. Kasi pag ganyang nahanginan na, pag ganyang sumingaw na ang hangin sa ilalim, tsaka palang kakatas yung kalawang na naiipon. Kaya pinakakadkad kong ganyan, pinasisilip kong mabuti kung meron na. Para ibig sabihin nun, pag meron na sa nahukay na may malalim-lalim at o meron ng katas ng parang kalawang ay lalong magpursige mag-ingat. Baka yun ay katas na ng bomba, yung bakal ng bomba, yung pinong bomba o yung kung ano. Kasi yung nakuha namin dyan na kable ay putol na. Hindi ko lang alam kung hanggang doon lang o meron pang karugtong. Kaya kada pa na yan, pinaisa-isa ko sa kanila, iniisa-isa ko rin ang pagsilip kung meron na ay iba sa mga pinakakadkad kong ganyan. Para at lahat ay walang saktan at maliwanag na walang pagkakamali. Yan. At pag ako na ganyan, bababa na naman ako sa baba para masilip mabuti kung ano pa man ang wala at kung ano naman ang meron pa sa ilalim. Dahil malapit na kami sa item, nakuha na namin yung isang buckets na mahigit o nasa 2 buckets na mahigit na buhangin. Umalis kasi ako nung naiyahon nila yon. Umalis kasi ako at meron akong nagpamalengke na kumuha ng mga gamit sa baba. Kaya nung naiyahon nila yung buhangin na yon, na alatandaan na nandun na, nagulat sila dahil purong buhangin. Pagkalipas ng purong buhangin na yon ay lupa uli. Tapos pinakutkot ko yung gilid, wala ng buhangin sa gilid. Kaya yun ay nakatumpok lang ang ibig sabihin. Hindi siya parang nagkaroon ng daloy ng buhangin sa ilalim ng lupa. Para sa nakatumpok lang, ibig sabihin nun, tama kami ng butas. Continuous lang kami. Ayan. Katulad ng sinusundot-sundot ko dyan, natitibag-tibag siya ng konti na nagpoporma siya na butas. Diyan po iniingatan, baka yan ay takip na lang. Ang hinahanap ko na lang dyan ngayon, yung matigas na takip sa gilid.
Pero yung lupa na ganyan, lagi nakokorting parang may natitibag-tibag na konti kasi malambot siya. Kaya natitibag siya na kumukortis ang butas, kumukortis ang kwan. Kaya lang yan dapat mas malalim pa ng konti kasi kumbaga yan lumalitaw na yan. Ibabaw pa lang ng butas. Dapat makuha namin yung pinaka-flooring para pantay. Pag sa taas na yan, wala ka ma-detect yan kasi nasa baba yung item. Yan. Andun sa baba pa yung item kaya kailangan sa baba ang detect para makuha na natin ang kahon. Ayan. Diba mga kaibigan, at sana tayong lahat ay tumulong sa ating mga dasalin, sa ating mga hangarin na ganito, naway makakuha tayo. Ito ay mai-hitch natin ito ngayon sigurado dahil limitaw na ang napakagandang palatandaan yung halos 2 buckets na buhangin na nakatumpok lang sa bunganga nito nga natitibag na bunganga ng butas na ito. Ayan, doon sa tinuro nila kay Eddie na yun, ang ilalim ang butas. Tama lang kay Eddie. Maraming sa'yo. Salamat sa'yo. Ang galing mo talaga. Maraming umaasa sa'yo at natutuwa sa mga video mo at lahat ay nakikita nila kung ano ang maganda. At sa mga taong maghintay-hintay lang po. At pag ito lumitaw sa video na ito, ay pakikita ko sa inyo lahat. Maraming salamat po.